Gusto niyong mabago? Iboto ninyo ang taong dapat iboto. I-research ninyo. Hindi ko sinasabing iboto ninyo ako. Hindi ko sinasabi na ako yun. Kung hindi, kayo mismo mamili. I-research ninyo ako. Sino ako? Anong pinaglaban ko? Dahil kung oras na nandoon ako sa Senado, yan ay kailangan gawin na maisusulong yan at maipasapasang batas na yan. Dahil kailangan, ngayon, lahat ng korap, kailangan bitayin natin yan. Kagaya sa ibang bansa, ubusin natin yan kung kailangan. Dahil sila nagpapahirap sa taong bayan. Lahat ng korap para hindi na pamarisan itong mga korap na to, kailangan patayin firing squad doon sa Luneta. Hindi na kailangan panghatulan doon sa korte. Pag alam nating korap, tirahin na, patayin na, barilin na doon sa Luneta. So wala yung tanong sa mga senador na kung bakit ikot-ikot na lang yung nangyayari sa gobyerno ng Pilipinas. Bakit sobrang tagal na nila sa kanilang mga serbisyo, bakit hindi pa rin nila matanggal yung korupsyon? Bakit andyan pa rin yung mga korap na alam naman ng lahat ng Pilipino na kung sino yung mga korap, which is andyan pa rin sila, bakit hindi pa rin nila matanggal yung ganyan? Ito, mainit itong usaping ito. At unang sasagot po dito, si Ginoong David De Angelo. 2 minuto po, sir. Yung tanong, nung nagtanong, ang sabi niya, bakit may mga korap na nakaupo? Siguro mga kababayan, dapat tanongin natin, sino ba yung ating mga binoboto? So dapat doon pa lang sa pagboto, bumoto tayo ng hindi korap para hindi maging korap ang gobyerno. Pangalawa, kailangan natin pong i-depoliticize yung mga anti-corruption agency kasi very politicized. Ina-appoint ng Pangulo, so kahit may corruption yung presidente, vice-presidente, kahit sino man, politicized. So gawin natin citizen-led ang mga corruption agency. Taong bayan ang ilagay natin doon para walang bahid politika. Pangatlo, nasa konstitusyon po yung dynasty, anti-dynasty law, dapat self-executory. Dapat matagal na pong pinapatupad yan. Pero bakit hanggang ngayon hindi pinapatupad? Pati sina Vilma Santos, kung sino-sino, sina Villar, andyan. Dapat hindi pwede na may dinastiya. Kasi yan po ay nakakadagdag sa korupsyon ng ating gobyerno. Yung mga traditional politician, isa pa sa nagpapahirap sa ating bayan. Kasi mga kababayan, ang tinatawag natin dito, may nagsabi nga, predatory governance ang tawag dito. Yung mga programa, AKAP, AIX, tupad, wala namang long-term solution yan eh. Ano ba ang solusyon para ma-empower ang taong bayan? Dapat itong mga ayuda na ito, ang end solution, kailangan po i-empower kayo para magkaroon ng trabaho, para darating yung panahon, hindi na kayo aasa sa gobyerno at kayo na yung tutulong sa pamahalaan. Pero kung yung mga ayuda na yan ay pampapogi lamang sa mga politiko, binibigay para magkaroon kayo ng utang na loob sa kanila, predatory governance po ang ginagawa dyan, para kayo ay manatiling mahirap, para sila ay iboto ninyo at uulit nang uulit lang yung cycle ng kahirapan sa ating bansa. Mayaman po ang Pilipinas, mahirap tayo dahil pinapahirapan tayo ng mga nakaupo sa pwesto na hindi lingkod bayan, kundi mga mandurugas. Maraming salamat sa napakaanghang nakasagutan, Mr. David De Angelo Dupuors. Bigyan naman natin ng pagkakataong makasagot si Mr. Jose Olivar. Sa akin, ang sagot ko dyan, gusto mong matanggal ang korupsyon? Ito na ang panahon para matanggal ang korupsyon. Dahil mayroong sinusulong na batas na hukom bitay si Attorney Vic Rodriguez, I will suggest to Attorney Vic Rodriguez, ang nakaw ay nakaw, mapiso man o 5 centavos, nakaw. Hindi na natin ilalagay yung specific na sinasabi niya na presyo na bago ka makulong. Ngayon, may suggestion ako, kapag nagnakaw ka maski piso, bitay ka, hindi kagaya ngayon. Nagnakaw ka ng 50 million. Hindi ka makukulong kung hindi tanggal ka lang sa serbisyo. Wala pong bitay. Ngayon, gusto niyong mabago? Iboto ninyo ang taong dapat iboto. I-research ninyo. Hindi ko sinasabing iboto ninyo ako. Hindi ko sinasabi na ako yun. Kung hindi, kayo mismo mamili. I-research niyo ako, sino ako, anong pinaglaban ko. Dahil kung oras na nandoon ako sa Senado, yan ay kailangan gawin na maisusulong yan at maipasapasang batas na yan. Dahil kailangan, ngayon, lahat ng korap, kailangan bitayin natin yan. Kagaya sa ibang bansa, ubusin natin yan kung kailangan.
Dahil sila nagpapahirap sa taong bayan. Maraming salamat sa maanghang din, matapang na pagsagot. Sir Mar, 2 minuto po. Para mabawasan yung mga korap, huwag tayo ngang bumoto ng korap. Paulit-ulit, sila na lang yung pinagpipilian ng taong bayan kasi kilala. At dapat iboto nyo si Mar Balbuena. Ito ang talagang lumalaban, hindi korap at talagang magsisilbi sa bayan. Lahat ng korap, para hindi na pamarisan itong mga korap na to, kailangan patayin, firing squad doon sa Luneta. Hindi na kailangan pang hatulan doon sa korte. Pag alam nating korap, tirahin na, patayin na, barilin na doon sa Luneta. Nang hindi na pamarisan, hindi na dumami itong mga korap ng bayan na siyang nagpapahirap sa mga serbisyo ng taong bayan na talagang hirap na ang ating mga kababayan. Kailangan talaga baguhin na ang sistema. Ito na yung panahon na kailangan mawala yung mga korap. Naglipa na sila dyan sa Kongreso. Karamihan, nasa Malacanang din ngayon. At sana, mga kababayan natin, mag-isip po tayo ng tama. Nasa kamay po natin ngayon ang pagtutuwid dito sa mga sinasabi nating korap. Kung bakit po tayo mahirap ngayon, kung bakit tayo nagdudusa ngayon, nasa kamay din natin ito. Dahil paulit-ulit na lang itong mga dynasty na binoboto ng taong bayan. Sana, mapag-isipan natin, marami pang pagkakataon, itama natin yung pagboto natin at hindi tayo ginagawang mangmang. Okay. Maraming salamat sa inyong kasagutan. Follow-up question lamang po dahil naging kontrobersya din po ito considering lalo na sa Kongreso, both sa Senado and sa Kamara dahil lumabas po yung issue patungkol doon sa liquidation by certification doon sa kanilang mga budget. Ang mga taxpayer, mahigpit ang gobyerno. Dapat magbigay ka ng resibo, tututukan saan napupunta yung mga transaksyon ninyo, istrikto. Naghahanap kung hindi magbayad ng buwis, talagang hahabulin ka. Pero pagdating sa kanila, liquidation by certification lamang po. Kayo po ba ay pabor dito sakaling kayo? Kung papalarin kayo ay magiging kabahagi po ng Kongreso at ito yung sinasabing existing ngayon, yung liquidation by certification lamang po. Ano po ang masasabi nyo rito? 1 minuto. Unahin muna natin, Sir Jose. Ako, against ako sa certification kasi hindi malinaw yan. Pangalawa, ano ba ang dapat nilang pagtuunan ng pansin? Kasi kung mayroon man silang pinag-aawayan sa Kongreso na dahil doon sa 1.25, bakit di natin halongkatin yung bilyon? Kung mayroon tayong hahabulin, kung mayroon mang may mananagot doon sa 1.25 million, ay dapat natin panagutin. Pero number 1 natin panagutin, yung naglustay ng bilyon na mayroon ngayong lumabas na 449 point something na insertion fund at yan po ay liquidation lang din yan. Saan po yan napunta? Hindi po yan malinaw. Kaya sinasabi ko, ulitin ko, kung kami mahalal, nagnakaw ka ng piso at nagnakaw ka ng 1 milyon, tudas ka pag nakaupo kami. Sigurado, firing squad ang abutin mo. Alright. Maraming salamat, Sir Mar. Against tayo doon sa liquidation process lang na ginagawa nitong gobyerno, lalo na yung mga nasa Kongreso na pwede namang doktorin nila yung mga resibo na ginagamit dito. Kaya mainam pa rin na nandiyan dyan ang COA na mayroon tayong check and balance para ino-audit ito, lalo na ang COA may third party na kapag ka ito ay dinoktor din ng third party o ng COA, dapat bitayin din ang mga nasa COA na dapat hindi ito ma-impluensyahan ng Kongreso na siyang nagbibigay ng budget dito. Alam niyo, nakakalungkot na hindi bibigyan ng budget yung ahensya kung hindi ka makikisama doon sa mga nag-a-approve nito. Dito pa lamang may pagkonsinti na dapat ito yung masawata natin na ang korupsyon talaga laganap. Kailangan dito sa COA, kapag isiniwalat na ito, kailangan dapat kulong na o kung hindi man talagang bitayin na yung mga korap na pag-liquidate pa lamang hindi na maayos. Right. Ayan, maraming salamat, Sir David. Maliwanag yung solusyon dito, no? Kailangan sumunod sa international accounting standards. So, hindi pa pwedeng basta-basta ganun. Kaya nga sinasabi ko, kailangan citizen-led
ang mga corruption agencies para taong bayan yung naniniya. Yung sinasabing bitayan o ano man, napakagandang pakinggan at ako'y sumasangayon. Kaya lang, ang problema kasi ng korupsyon, pati sa judicial system, may problema, hindi maayos ang ating justice system. Kung sasabihin natin, papasa yung batas dyan, paano kung hindi yung nagko-corrupt ang mapapiring squad natin? Wala nang, di ba, hindi natin nababawi. So, ayusin natin ang korupsyon, alisin natin ang korupsyon, sa Kongreso, sa Senado, sa judicial system, sa lahat ng branches ng ating government. Alisin natin yan. No? Gumamit tayo ng international accounting standards, busisiin natin, pati ang confidential fund, kung hindi pa pwedeng i-public, pwede naman sa executive session. Wala dapat pera ng taong bayan na hindi pwedeng busisiin. Pera namin yan at wala kayong karapatan dyan sa gobyerno na nakawin ang perang pinaghirapan ng taong bayan.